Hello guys! Welcome back to my channel again. Nandito ulit tayo sa ating panibagong video kung saan magpe-prepare ako ng aking mga gamit para sa ating setup doon sa kasalan guys, doon sa Almaria. So ito guys, na-ready ko na yung mga ibang gamit. So piniprepare ko na para dadalhin doon sa ating venue. So panoorin ito guys, let's go! At ito nga guys, bago ako umalis, gumawa muna ako ng kanyang bridal bouquet kasi nag-request yung ating customer na bridal bouquet. So gumawa ako ng bridal bouquet gamit itong gypsophilia na bulaklak. Puro gypsophilia lang yung ginamit kong bulaklak dito para simple lang yung kanyang bridal bouquet. At may naka-ready naman na handle ng foam na. So ayan guys, yung kanyang bridal bouquet. Nilagyan ko lang yun siya na ribbon dyan sa baba. Ganyan lang guys, kasimple yung kanyang bridal bouquet, maliit lang siya. So dito na nga tayo sa venue, dito na tayo magsisit up ng ating mga prepare na mga flowers guys. Tingnan natin guys kung saan tayo magsisit up. So bali ito yung kanilang venue, maliit lang siya, for family lang yata. So dito guys yung kanilang hall, dito sila magsiseremony at dito tayo maglalagay ng upuan. At maglagay ng mga centerpiece dito sa mga maliliit na table na ito. Ganito lang guys kasimple yung kanilang hall. Ito rin yata yung kanilang background. So bago yan guys, ito muna yung inuna ko, yung ating arc dito. Nilagyan lang natin ng bulaklak yung na-ready nating foam na arc doon sa shop. So dito na ako naglagay ng mga green leaves at saka mga flower. Kasi hindi ko nilagyan doon sa shop kasi magsilaglagan pa pag dineliver dito kasi medyo malayo itong area na ito. So ito guys yung ating bulaklak na ginamit, puro artificial lang siya na white jam. At naglagay lang tayo ng konting pink na color na accent kasi yun yung motif ng kanilang kasal. So yung bulaklak na ito guys, recyclable na to, na-recycle ko na to, ilang kasal na yung gamitan natin dito kaya ginamit natin ulit dito para makasave tayo sa gastos. So ito guys, naglagay na ako ng mga baby rose na pink. Ayan, nag-insert lang ako dyan ng mga kulay pink para may accent ng pink yung ating arm. Yung sa baba na yan guys, pag napatayo na natin yan, saka natin dadagdagan ng flower dyan kasi bakal at saka hindi natin ma-tape yung foam. Kaya patayuin muna natin yan siya mamaya para lagyan ng bulaklak hanggang sa baba. Dito na guys, pinatayo na natin at saka natin lalagyan itong bakal na ito kasi bakal yung stand na yan para hindi siya matumba kasi hindi siya bakal, madali siya mapalid ng hangin kaya kailangan bakal yung ating base para dyan sa arc. So yun na guys, napuno na natin ng bulaklak. Ito yung arc natin, dito yung air na papasok sa hall, dito natin nilagay yung arc. Next natin na ginawa dito is yung itong upuan na dito upo yung ating couple, yung bride at so lalagyan natin ito ng flower din pa, falling flower tawag. So lagyan natin siya ng foam para itali para hindi siya mahuhulog. Yung sinisinyas ko na yan guys, pinapakuha natin sa Bangladesh yung upuan dyan sa likod kasi sa hindi natin maano dyan kasi dyan uupo yung ating couple. So pinaalis natin yung sofa dyan na mahaba, pinesto itong kanad natin. So ito guys, ilagyan na natin siya ng gypsophilia. Ayan, pababa na siya, pa-fall kasi yun yung request ng ating customer na pa-falling flower yung kanyang upuan. So puro gypsophilia lang yung ginamit natin dyan at saka baby rose na kulay light pink at saka so dadagdagan na natin siya ng baby rose dyan na pink yan at saka light pink mamaya. So ito na guys yung kanyang tapos na yung ating ginawa dito na falling flower. Ganyan na siya guys kasi yung backdrop niya guys, ganyan lang siya talaga yung backdrop niya. At saka ito yung area ng kanila, dito sila magmi-meeting. So ito guys, yung ating ginawa dito yung sa main gate nila, dito nilagay natin yung pangalan ng ikakasal, parang welcome sa mga guest nila. Ilagyan din natin siya ng flower at saka green leaves lang ng mga para pampadagdag. So puro baby rose lang yung ginamit natin dyan, hindi natin nilagyan, pinatanggal niya kasi yung
baby's breast or gypsophilia dyan na nilagay ko kasi gusto niya puro baby rose na lang yung ilagay dyan. So ayun guys, dinagdagan ko yan siya ng gypsophilia pero ayaw niya, pinatanggal niya, kaya dinagdagan na lang natin ng baby rose. Kasi ayan si Auntie. At next na natin ginawa dito, ito yung kanilang dining table. So bali, dalawang long table lang yung nilalagyan natin dito ng bulaklak. At saka yung ginawa ko lang dyan, tinape ko lang yung mga gypsophilia yan sa gitna kasi glass naman yung table. At saka ayan, tinape ko lang siya para hindi siya mapalid ng hangin. Kaya simple lang yung ginawa natin para mabilisan yung gawa natin dyan. Ginanyan ko lang yung paggawa ng ating gypsophilia. Hindi ko na kailangan lagyan ng foam dyan kasi pag nilagyan natin ng foam, matrabaho masyado at saka mahirap magputol-putol. So ayan lang guys, kasimple yung kanilang dining table. Ayan na, nakaprepare na yung kanilang plates at saka table napkin. Ayan lang siya guys, dalawang long table lang yung nilagyan natin dyan ng flower. Kasi konti lang yata yung family nila yung mag-aaral. So ito guys, yung kabuuan ng kanilang venue. Maliit lang siya guys, parang family lang siya. So ayan guys, yung damit ng ating bride, ganyan lang kasimple, parang casual lang yata yung kanilang kasal. So ito na yung kabuang setup ng ating wedding setup dito sa Almaria guys. Ganyan lang kasimple yung ating setup at ganyan lang yung backdrop ng kanilang wedding. At yan yung ating ginawang mga flowers na maliliit lang na gypsophilia at dry na mga kahoy-kahoy. So ito guys yung ating kabuang setup dito sa ating wedding dito sa Almaria. For family gathering lang yata to, family lang yung aatin sa kanilang wedding. So ito lang yung kasimple at ganito lang kaliit yung kanilang wedding area. So thank you so much guys for watching, and please don't forget to follow, like, share and subscribe my YouTube channel, Jesus Paragosa. Bye bye guys and God bless you all.